Itong teaching ko is not just about teaching. It is our ministry. Ako po si Lina Parducho, SPED Teacher 1 of Bay Central Elementary School. Ang aking pong handle ay mga hearing impaired. Yung pinaka-start ko kasi, bata pa ako, marunong na ako mag-sign language. Walking distance na sa amin yung deaf school sa amin sa Kabinti, sa Pauwin. Tapos, nilalakad lang namin yon. May tindahan kami, may mga deaf na nakikipagkwentuhan sa akin, natututo. Unang una, pen and paper, tapos yung mga word na nakikita nila, sinasabi nila sa akin, din tinuturo nila sa akin yung sign. Kaya ngayon yung first na pagsasign ko ay parang grade 2 ako noon. O grade 1, basta bata pa ako. Yun, nag-start na yung pag-ano ko ng sign language. Then, ayun na, after my graduation, doon na ako sa kanila. Then, I started in 1991. Nagturo ako doon for 3 years. And in 1994, nag-transfer ako in public. And start ako dito in 1996. First take ko pa lang naman ng exam ng LEP, PBET pa noon, ay nakapasa na ako. So, nag-apply na ako sa public. And then, sa simula, mahirap kasi nga ang bala ko lang ay, ang aking pinaka-weapon lang ay sign language experience. Wala akong unit ng as a SPED teacher or wala akong unit, hindi pa ako nag-master. So, nahirapan ako nung una sa makapasok as a SPED teacher. Kaya, tinanggap ko muna na teacher ako sa amin for 1.5 year halos. Nung nagkaroon na ng talagang in-demand na yung paghanap nila ng SPED teacher dito sa BAE, yun na. Sa simula, nahirapan ako kasi nga halo-halo yung mga bata na hawak ko. And then, kumbaga parang sa isang, wala akong payong nasusukuban. Kasi sila, mayroong grade level sila. Bawa, grade 1 sila yung grupo, grade 2 sila yung grupo. Ako nakasolo. So, hindi ko alam kanino ako sasama. So, nahirapan ako. Pagka may mga lesson na hindi ko alam kung kanino ako magtatanong, kalauna naman, naka-adjust na din. Iba ka din kasi kapag gusto mo yung pagtuturo. Based sa experience niyo, ano po yung pinakamahirap na trabaho mo ng isang SPED teacher? Yung pag ng mga behavior ng bata, lalo pagka may mga tantrum. Sa simula, kapag hindi mo pa kilala yung bata, hindi mo pa alam kung paano mo i-handle. Pero in the long run, kapag nakilala mo na yung bata, ay ma-handle mo na. So, sa behavior. Behavior kasi kalimitan, may behavior na nga yung bata, may tantrum na nga, spoiled pa sa bahay. Meron po bang instance na parang may point po sa buhay niyo na gusto niyo na pong sumuko or... Wala. It is my ministry. Not just ako, kundi yung buong pamilya namin. As sabi ko nga kanina, yung firstborn namin, yung aming panganay, si Daira, ay nagtuturo na rin siya ng sign language. Teacher din siya for the hearing impaired. Itong teaching ko is not just about teaching.
it is our ministry. Kasi ang aim din naman namin bilang mga ano sila, SPED or with special needs, gusto namin na yung kinalalagyan ng mga batang regular, gusto din namin na sila nandun. Kaya nga, kapag nakita namin na ready yung mga bata na mag-mainstream, mainstream namin sila. Dito sa ibang mga disability, marami kaming mga naka-inclusion. Tapos, itong aking mga eskwela na to, mayroong ilan diyan, initry namin na mag-mainstream. Kung pwede silang mag-mainstream, pwede silang makasabay sa regular kung may sign language interpreter na kasama nila doon sa loob ng classroom. Kasi halos ito lahat nakaranas silang mag-mainstream eh. Kaya lang, failure kasi mag-isa lang ako na teacher. Hindi ko kayang lahat sila na pupuntahan. So, nag-failure yung aming mainstreaming for the hearing impaired. Pero yung goal namin talaga, ma-include sila sa regular. Kung anong meron yung regular, yun din yung with special needs. Masaya naman, satisfied ako kasi nakikita ko din naman pati na yung mga dati kong mga eskwela ay naging maayos naman ang buhay ng iba. Si Moises kasi ngayon, parang grade 12 yata siya. Si Lawrence, yun, tapos kakatapos lang ng grade 12. Nakadalawang taon siya na nakasama sa palarong pambansa. Ngayon, si Kenneth, lalaro sila sa Raam. Si Nicole, pabalik-balik siya Cebu. Parang ngayon, nasa Dubai. Tapos siya ng computer technology. Si Kaiser, computer din siya, parang computer technology. Nag-apply kami last week sa HR, sa munisipyo. And malaki naman yung chance doon na parang matatanggap siya. Sa Leosel naman, may bakery. Masaya, di ba sabi ko nga kanina na pag nakita ko silang, nakakabasa na to, di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam na nung dumating sa akin ay pinababasa ko ng simpleng mga word, pero hindi nila mabasa. Tsaka kita nyo naman kanina, nung nagre-review, so, nare-recall nila yung mga pinag-aralan namin. So, masaya. Kung aanuhin lang, para na din silang regular. Yung klase namin, para na din siyang regular. Masaya talaga yung sabi mo kanina, fulfilling. Talagang hindi ko ipagpapalit yung saya na pag nakikita mo na yung mga bata ay may mga na-achieve. At alam mo na ikaw talaga, ako talaga yung nagsimula sa kanila na magturo. So, for my previous students, I'm happy that you are now, some of you have completed your college, some have your own job, and I am happy, I am proud that you reached your goal, you have your achievement.
So, for my previous students, okay, I'm happy that you are now, some of you have completed your college, some have your own job, and I am happy, I am proud that you have reached your goal, you have your achievement, and I pray na sana lahat, and kahit yung mga estudyante ko ngayon, so ang prayer ko doon makatapos, makapagpatuloy din sila ng kanilang pag-aaral, makompleto din nila hanggang college, and syempre with the support of their parents. So and then palaging nandoon yung aking prayer para sa kanila, para sila ay maging maayos in the future. And syempre yung most kong goal doon, yung most is to know our God, our Creator and our Savior. Yun.